sapagkat tayo po ay kanyang ginising. Amen? Amen. Dahil ang bawat gising ay blessing. At isa rin yun na pribilehiyo pagkakataon na tayo ay makapagsampa at makapagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya kapatay nag-inda, bilhin natin Pastor yung sige first sa inyong mukha.
umagang ito, inuna na tayo ng Diyos. Amen. Ihinanda na niya ang mga bagay-bagay natin kailangan sa araw na ito, sa maghapon ito, kasama ang ating pamilya. Sapagkat yan ang pangako niya sa Matthew 6:33. Kaya bago po natin unahin ang Panginoon sa umagang ito, nauna na ang Diyos sa atin. Sapagkat sa ating pagkising pa lang, ang Diyos ang may kapangyarihan, ang may desisyon na yun. Lagi ko natin tatandaan, mga kapatid. Diba, sa ating pagtulog, nasa atin ang oras, kung anong oras tayo gusto matulog. Pero lagi po natin tatandaan na sa ating pagkising, ang Diyos lang ang may kontrol, ang Diyos lang ang may kapangyarihan kung gusto kanyang gigising ka pa o hindi na. Diba? Pero salamat! Iloob ng Panginoon na tayo gisingin sa umagang ito dahil nananabik ang Diyos. Sa pahin, bigyan ng salamat ang Panginoon. Kaya, inuulit ko yung mga nasa bababa. Magkita mo kayo dito. Tayo na nagsimula na. Sino yung sing? Ano siya yan? Okay. Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa opening prayer. Marita and Enrique po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. We praise your holy name, O God. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are
Pastora ay Pastora Gili. Ready to praise the Lord? Hallelujah, hallelujah. So this time we give our best, we give our all and all, our heart, our soul sa pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah. So
Small
then, in our heart, O God, bigyan mo kami ng malinis na puso, ng karapang-dapat na puso, na isipan, upang sa last na araw namin, O God, sa Bible school na ito, ay nandoon, Panginoon, na marinyo ang aming puso isipan. Ang umuwi kami, Father God, sa tulong na ulam na roon, nag-review na ng our minds and our hearts. Ang pagmamalik namin sa aming mga destination, Lord, hallelujah. With fullness, with anointing, ipapayag namin ang salita. Hallelujah for this morning. Oh, hallelujah sa iyo na mga pinakatataas na pagpapalay pagsamba sa dating pangalan ng aming Panginoon Jesus na pinagiging kami. Amen. Tunay nga na napakasarap magbuhay sa ating Panginoon. Amen. Ngayon po ay lalong napakasarap makinig ng kanyang magagalak ang ating Panginoon kapag nakikinig tayo ng kanyang mensahe. At inahatid ito ng ating pastor na si Pastor Timothy. Praise. Amen. Masaya po ba tayo? Amen. Amen. Alam ko masaya tayo dahil sa umaga pa lang natin pagkagising ay ang presensya ng Diyos na ating hinanap. Amen. Amen. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag natin kakalimutan na pakainin ng ating spiritual. Amen. Amen. Kaya, tayo sa kita manalangin. Yes, O Lord, magsalit tayo kayo pagpasalamat sa salita sa oras na Panginoon. Ito bahagi, O Lord. At piling Panginoon na ikaw ang Diyos sa sumangusap sa buhay ng bawat isa amin. Ikaw, O Lord, ang maglilid Diyos sa pamagitan ng ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Na ikaw, O Lord, sa magbigay ng knowledge, wisdom, and distinctly wisdom, Panginoon, ay ikaw, O Diyos, sa magpakaloob, Panginoon, sa buhay ng bawat isa amin. Na mas lalo pa namin manuwal at maintindihan ng bawat salita na nanggagaling sa iyong harapan. I believe, O Lord, that you are God who should work right now, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, na ikaw, O Lord, ang siyang magpapakita, magpaparana sa buhay ng bawat sa amin. Kaya, Lord, sa iyo pinamataas ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, kung may mga Biblia po tayo, buksan po natin sa James chapter 4. Nandito po yung salita ng Diyos. So, basahin niyo po siya. Una, James chapter 4 verse 7. Ano po yung mata ko po? James chapter 4 verse 7. Sabi niya dito, submit yourself then to God and resist the devil, and he will flee from you. Amen. So, ano po yung unang word? Sabi niya, submit to God. Ang submission, napaka-importante po yan sa harapan ng Diyos. Dahil minsan tayo, ayaw natin ibigay yung buhay natin. Gusto lang natin ibigay yung... Ano lang gusto natin ibigay? Minsan, mas binibigyan natin yung oras, yung makamundong bagay. Hindi natin mas nabibigyan ng oras ng Diyos. Hindi natin ibibigay lahat sa Diyos. Submission. Ibibigay natin. Submit. Pagkaloob natin ang ating sarili. Minsan, mas gusto natin na ibibigay natin yung sarili natin sa mundo. Kahit sabihin natin na, Lord, naniniwala ako sa iyo. Lord, nananampalataya ako sa iyo. Pero nawawala pala yung binibigay natin yung sarili natin. Minsan nga, sasabihin natin, yes, Lord, every day nananalangin ako sa iyo. Yes, Lord, every day nagbabasa ako na yung salita. Pero inuunawa ko ba natin yan? Pag nananalangin ba tayo sa Diyos, hindi ba na tayo nakakalapit ba tayo sa Diyos? Diba mayroong difference? May nananalangin, pero ang presensya ng Diyos hindi niya nararanasan. Bakit? Kasi hindi niya pa mas lalong kilala ang Diyos. Dahil kung kilala natin ang Diyos, alam na alam natin kung saan natin ina-address.
ang ating panalangin. Kung alam natin ang Bible, alam natin kung paano tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. Di ba? Saan ba ang salita ng Diyos? Nandito, Bible. Kinumpay na siya, pinag-isa na siya para malaman natin kung ano yung kalooban niya. Kaya ano ba ang dapat meron sa atin? Una, sabi niya, submission. Pangalawa, ano po yung makita natin dito? Sa verse 8, come near to God, sabi niya. At kasunod nito, linisin natin ang ating kasalanan, ang ating kamay at ang ating puso, sabi niya. Linisin natin. Ibig sabihin, sinasabi ni James dito na kapatid ni Jesus, tayo na tao, walang matuwid kahit isa. Tama? May matuwid ba dito? Lahat? Wala. Lahat tayo nagkasala. Dahil nandun yung original na kasalanan. Itong physical natin ay nandun yung kasalanan. Kahit wala makapagsabi na ako ay matuwid. Ako ay walang kasalanan. Pero ano po yung makita ba natin dito? Sabi ni James, linisin natin ang ating kasalanan para tayo makalapit sa harapan ng Diyos. Dahil habang paglapit natin sa Diyos, hindi lalapit tayo sa Diyos na hindi natin nililinis ang kasalanan natin. Ano po yung sabi niya sa 1 Peter? 1 Peter chapter 1 verse 14. Verse 14 to 16. Sabi na rito, as obtain the children, do not conform to the evil's desires. You had whom you live in ignorance. But just as who called you is holy, so be holy in all you do. For it's written, be holy because I am holy. Ano po yung sinasabi dito? Dahil kapag hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos, tayo ay nagkakasala. Ginagawa natin yung desires ng diablo. Dahil kapag nandoon pa rin tayo, sasabihin natin, yes, nandun tayo sa church. Yes, we are a servant of God. Minsan maraming naghahawak ng Bible. Pero ang hawak nila Bible dahil gusto lang nilang kumita ng pera. Ginagamit nila si Kristo dahil gusto nila ma-receive yung kayamanan ng mundo. Ganun po ba ang kalooban ng Diyos? O ano ba yung kalooban ng Diyos? Itong Bible na to, yung salita ng Diyos ay gusto niyang ibigay sa atin para maunawaan natin yung kalooban ng Diyos doon sa langit para mahayag ang kanyang glory sa pamagitan natin. Hindi mahayag yung glory natin sa ibang tao. Hindi mahayag yung ginagawa natin mali. Kaya sabi niya, huwag na tayong maging ignorante. Huwag tayong maging ignorante. Dahil minsan ginagawa yun ng diablo. Dahil gusto niya sirain tayo, the body of Christ. Dahil kapag nakikita niya lumalaga tayo, minsan, di ba, karamihan natikisod tayo sa pera. Minsan, glory. Minsan, babae. Ang gusto ng Diyos, pagkaloob natin, o bigay natin yung atensyon natin sa harapan ng Diyos. Kaya come near to God, sabi niya. So, paano natin lalapitan ngayon ng Diyos? Sa paglapit natin sa Diyos, tingnan na natin. Kaya sabi niya, be holy for I am holy. Paano tayo lalapit sa Diyos kung hindi naman natin ginagawa yung kalooban niya? Din sa paglapit natin, sabi niya sa James, siya din ay lalapit sa atin. Siya din ay sasamahan tayo. Dahil hanggang hindi natin ginagawa yung kalooban niya, hindi niya tayo kinalulugdan. Amen. Pangatlo, sabi niya dito sa James chapter 4 verse 10. Humble ourselves. Ibig sabihin, huwag tayong maging proud sa sarili natin. Huwag natin sabihin, itong simbahan na ito, 10 na napatayo ko.
din ng diablo, hindi mo ba nakikita lahat? Gusto mo bang tanggapin ito? Sabi niya kay Jesus. Sige nga, kung ikaw ang Diyos. Hindi ba sinabi niya, ako Diyos ako, akin na yan, gawin kong tinapay, sabi niya ba? Sabi niya, huwag mong susubukin ang iyong Diyos. Dahil alam niya ito. Kaya nga sabi, pati nga yung demonyo, alam na yung salita ng Diyos, naniniwala nga sa Diyos. How much kaya tayo? Gaano kaya percentage na kung paano tayo naniniwala sa harapan ng Diyos? Dahil si Lucifer, naging proud siya din sa sarili niya. Ay, wala akong katulad na anghel. Ginawa ako ng Diyos na isang espesyal. Ngayon gusto kong maging kagaya niya. Dahil bakit? Ang Diyos, siya na. Wala nang higit sa Diyos. Wala nang papantay sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, gusto niya, gusto kong maging kapantay ng Diyos. Gusto niya. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanya, alam po ba natin kung ang ginawa ng Diyos sa kanya? Natuwa ba ang Diyos? Nagalak ba ang Diyos? Nagalit ang Diyos? Kaya nagkaroon niya ng libahan sa langit. Ngayon, ano po yung makita po natin dito? Huwag tayo maging proud sa sarili natin. Dahil minsan nakakalimutan natin na ang Diyos pala nagbigay dito sa atin. Na ang Diyos pala ang nagkakaloob nito sa atin para gamitin natin ng maayos. Be holy, sabi niya. Holy. Banal. Ay sabihin, gagamitin natin ito. Yung sarili natin, binigay ito ng Diyos sa atin. Sabihin natin, lahat ba ng Diyos? Lahat ba ng ginawa ng Diyos na nakikita natin dito? Ginawa ba ng tao? Ang sarili ba natin ay ginawa ng tao? Sabi niya nga, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ginawa ng Diyos lahat na nakikita natin dito sa mundo. Even tayo. Ginawa ng Diyos. At binigyan pa tayo ng buhay. Binigay niya na lahat sa atin. Lahat ng meron sa atin. Pero paano ba natin ito ginagamit? Paano ba natin ito ginagamit? Paano natin ito gagamitin para i-glorify si Lord? Kung paano natin ito pagkakaloob sa Diyos. Amen? Amen. So, siguro kilala po natin yung tinatawag na a man after God's own heart. Kilala ba natin siya? Kilala mo ba natin? Amen. That is David. Si Hari David. Yung tatlong bagay nito makikita natin sa kanya. May mga lingkod ang Diyos. In the beginning, they are fearful. Sumusunod sila sa Diyos. Meron tayong example yan. Una, ay si Saul. Pinili ba siya ng Diyos o hindi? Pinili siya ng Diyos. Pero naging proud siya sa sarili niya. Gumawa pa siya ng monumento niya. Dahil gusto niya may pakita yung glory niya sa tao. Gusto niya may pakita sa ibang tao kung sino siya. Pero nakalimutan niya kung sino ang Diyos na naglagay sa kanya sa lugar na yun. Nakalimutan niya ng Diyos kung sino ba tumawag sa kanya. Kaya't huwag natin kakalimutan kung sino tumawag sa atin. Amen! Amen! Pangalawa, nakakalungkot si Solomon. Very wise. Sino ba pinakamatanda sa Bible? King Solomon. Pero sa kabila ng katalinuhan niya, kung babasahin natin bago matapos yung life niya, anong ginawa niya? Yung pinakaayaw ng Diyos. Nag-serve siya sa Diyos-Diyosan. Diba? Hindi niya naibigay fully yung life niya sa Diyos.
Kaya pag-ingatan natin kung paano tayo naglilingkod sa Diyos. Ano ba ang mga Diyos-Diyosan? Napakarami. Minsan naging Diyos-Diyosan, sarili. Minsan, pera. Minsan, gusto natin yung mundo. At yung mundo, sino nandun? Ang diablo, naging Diyos na natin kaway. Si Haring David, meron tayong makikita dito. Kung ano ang mga ginagawa niya. Una, doon sa time na makipag-battle siya kay Goliath. Sino ang una niyang inalala? Sino ang unang niyang nilapitan? Saan siya kumapit? Sa tingin po ba natin yung napakaliit na bato, kaya tumbayin ang napakalaking tao yun? Kaya ba ng maliit na bato yun? Subukan natin. Pero ano sabi niya? Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako ang tatalo sa'yo, kundi ang Diyos na nasa akin. Kaya tayo, hindi natin kayang talunin ang diablo kung ang Diyos wala sa atin. Dapat ang Diyos meron sa atin para ang gawa ng diablo ay kaya-kaya natin tirahin, kaya-kaya natin talunin ang kaaway. Amen? Amen. Pangalawa na makikita natin ay yung heart niya, heart repentance. Si Saul, gusto niya makuha ng glory ng tao. Hindi siya nagsubmit sa utos ng Diyos. Nag-disobey siya. Pero pwede siya mag-repent. Ano ba yung mas mabigat na kasalanan? Adultery? Killing? O yung ginawa ni Saul? Mas mabigat yung adultery. Bakit? Si David gumawa nun. Anong ginawa niya? Nakita niya si Bathsheba. Tumingin siya. Diba? Babae. Natalo ang sangari. Nung nakita niya, nagkaroon siya ng desire. Gusto niya ipapatay yung asawa na. Pangalan asawa niya? Arias. Anong ginawa niya? Inilagay niya doon sa pinakaunahan. Dahil alam niya, doon mabigat yung labanan. Dahil mabigat doon, sigurado mamamatay siya. Ngayon, makukuha ko na yung gusto ko. Nagkaroon na siya ng desire na gusto ko. Dahil ginawa niya yun, nagkasala siya sa harapan ng Diyos, kaya nagpadala siya ng propeta. Nirebuke siya. Anong ginawa niya? I repent! Sabi niya, Lord, forgive me. Lumapit siya agad sa Diyos dahil na-realize niya ang pagkakamali niya. Tayo ba? Kapag nirebuke ni Lord, tanggap ba natin agad ang salita niya? O mag-renew, Lord! Hindi ko ginawa ito, Lord. Lord, hindi ko yan ginawa. Hindi ko yan ginawa. Diba? Minsan mahirap sa atin yung acceptance. Pero yung heart ni David, nandun yung heart of acceptance. Hindi lang yun yung kasalanan niya. Census. Dahil sa census na ginawa niya, nadamay lahat yung karya niya. Dumating yung anghel. Halos kalahati na kanyang karya. Tumatay. Pero nare-realize ni David ang pagkakamali niya. Nare-realize niya. Bakit? Dahil alam niya sa sarili niya na kung wala ang Diyos sa kanya, wala siyang magagawa. Hanggang mamatay siya. Diba? Nandun siya sa nagsiserve sa Diyos, nagsasubmit sa harapan ng Diyos hanggang mamatay siya. Kaya kahit pumili yung mga alipin niya ng pinakamagandang babae para mag-alaga sa kanya, never, sabi niya, never siya. Kundi nandoon pa rin siya sa paglilingkod niya ng Diyos. Ibig sabihin, yung time na naiwan, yung time na natitira sa kanya, binigay na buo sa Diyos. Kaya ba natin ibigay yung natitirang oras natin sa Diyos? Ngayon yung oras natin hanggang sa kanyang pagbabalik, kaya ba natin ibigay sa kanya? Amen.
Kaya sa oras na ito, huwag nating kalimutan. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 6, be holy, because I am holy. Maging banal tayo sa harapan ng Diyos sa ating paglapit, sa ating paglilingkod. Sabi niya, be holy, because we do so. Sa lahat ng ating gagawin, ay ibigay natin sa harapan ng Diyos sa ating paglilingkod. Kahit napakasimpleng bagay kapag tayo ay lumalapit sa harapan ng Diyos at ginagawa natin ito sa harapan ng Diyos. Kahit lang sa paglilinis ng simbahan, that is a ministry. Kahit magluluto ka lang para sa simbahan, that is a ministry. Pupunta ka doon maglilinis, o pupunta ka doon para magbigay ng pagkain para kay pastor, that is a ministry. Diba? Napakarami ang parte na pwede natin gawin. Hindi lahat ay tinawag na pastor. Hindi lahat ay tinawag na propeta. Hindi lahat ay tinawag. Ngunit may kanya-kanya tayong pagtawag sa pagtawag ng Diyos. Tayo ay isang katawan ng Diyos na kanyang pinili para maglingkod sa Kanya. At sa pagpili niya sa atin, meron tayong kanya-kanya na regalo na Kanyang pinagkaloob para ito'y ating gamitin para magpuri sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Lapakan muna natin ating buhay na Diyos. Yan po ang salita ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe na natin ng ating Pastor Timothy. Ngayon dadako na po tayo sa tithes and offering. Ipapanalangin po ito ni Pastor Evelyn. Pagkatapos po ng exhort, maghandog po si Sister Judith ng awitin. So, bago po tayo mag-alay, ayun lang po kung matotoo. Para patunayan po sa pangalan ng Panginoon na yung pagbibigay ay katotohanan. Amen? So, amen. So, sa totoo po, totoo po, yung hindi ko nagamit ang aking course as a nurse. Sandali lang dahil pinaalay sa akin ng Panginoon ang aking buhay. So, dun sa pangarap na yun, kasi nakita ko matinding kahirapan. Sunong pa akong kahirapan sa buhay. But then, gumawa ang Diyos ng paraan nang ako'y nakapangasawa at bless kami ng mga property. Bless kami sa lahat ng bagay at walang mga aksidenteng nangyari sa akin, sa amin, sa anuman, sa buhay. At ang aking anak ay nasa magandang estado ng buhay. Dahil ang katapatan ng Panginoon na sa pagbibigay, yung 10 bahagi, no? Sabi sa Malakay, chapter 3, so Malakay, chapter 3, verse 10 to 12. So, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 11, hindi ko rin hayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang iyong mga basal. Dahil ito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So yung kung bagay na matitipin natin, pero hindi ko tingin ang Panginoon sa pera. Tingin siya kung paano mo ibibigay. Inalay ko po ang lahat ng mga property na ibinigay sa akin ng Panginoon. May mga property na mga personal na binigay ng aking asawa. Ngunit mayroon siyang
ibigay sa akin ang property na yun ang aking inalay sa Kanya. At nakita ko po, katapatan ng Panginoon, na binigay ko yung property na yan, na naging simbahan ngayon bago kami naka-abroad, ay minultiply niya ng maraming property. Amen? Totoo po yun. Kaya alam niyo po, pag nakakakita ako ng kahirapan, marami akong lugar, doon ako pinapadala ng Panginoon. Nahihihate ako. Kasi hindi yan ang Diyos na nakilala ko. Ang Diyos na nakilala ko ay mapagmahal at mayaman. Kaya minsan pagka pinapaalala na sa akin ni Satan, dahil sa nangyari sa asawa ko, nagbago ang aking pananaw. Na hindi ang asawa ko ang titingnan ko na nag-supply sa akin, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Alisin man ng Panginoon ang lahat ng bagay na yun. Alam ko na sa panahon na ito, dinidisiplina ako ng Panginoon para mabigyan ko ng halaga yung kanyang pagpapala at hindi ako sa tao titingin. Aalisin niya mga comfort zone at ipapakita niya yung double portion ng anointing ng kanyang biyaya sa akin. At kahit ano, naghihirap ako sa ngayon, alam ko ako'y pagpapalain ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon na ikaw ay aking pagpapalain, ikaw ay kanyang pagpapalain. At ngayon ay yan ang nararanasan ko. Hindi dahil sa maliit na pera na hawak ko, kundi sa aking pananampalataya, ako ay kanyang pagpapalain. Kaya sa oras na ito, hindi halaga. Alam natin na kapag nagbibigay tayo, mamaya may gagastusin tayo na gano'n. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, Panginoon. Ano man ang binigay ko sa iyo, maliit man o malaki, naniniwala ko yun sa inyong salita na ako yung pagpapalain. Kaya sa oras ko na ito, action lang ang gagawin natin. Pero ang puso ninyo. Dahil totoo ang Diyos ng aking pinaglilingkuran. Amen. Salamat sa Panginoon sa oras na ito, Lord. Sa iyong biyaya, kami ay narito, Panginoon. Nais mo, Lord, na kami pagpapalain. Pinala mo kami dito sa White Zone, Panginoon, mula pa nung linggo, nung Lunes, Martes, hanggang ngayon, hanggang bukas, Panginoon. Dahil marami kang babaguhin sa aming kaisipan upang maging matatag ang aming pananampalataya, Lord God. Ang iyong mga salita, Lord God, ang pag-alay namin ng buong puso sa aming buhay, Panginoon. Kahit sa maliit na bagay, Panginoon, even sa pera, Lord God, na ikaw na pinakamayaman, Lord, sa iyo na galing, pero nais mo pa rin na hingin sa amin yung 10%. What is 10% sa iyo, Panginoon? Ngunit ang nais mo, Lord God, ay ang aming puso, Lord God. Pinakita mo sa amin yung mayaman, Lord God, na nasusunod niya na ang lahat ng bilin ng mga utos mo. Ngunit hindi niya kaya ibigay ang kanyang buhay at kanyang kayamanan sa iyo, Panginoon. At siya ay umiwas sa iyo, Panginoon. Walang pagpapala na tanggap. Sa kabila na siya ay mayaman, hindi niya napakinabangan ng lahat ng iyo. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Lord. Tinatawag muli kami, Panginoon, upang mabago ang aming pananampalataya sa aming pagbibigay, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming nararanasan sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga, Lord God, ang aming kalaban ay ginagamit ang pera upang hindi kami pagpalain at mawala ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, at mayroon kang hinihiram ng mga lingkod na tatayo, Panginoon, upang ipakita, Lord God, na ikaw ay totoo buhay, kumikilos, gumagalaw at nagmamahal at nais mong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Lord, sino ang tao na dapat mong pagpalain? Salamat, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na iyong binigay upang patuloy mo kaming gamitin, ihayo, Panginoon. Pakita sa mundo na ikaw ay totoo buhay, kumikilos, Panginoon. At ikaw ang Diyos na mayaman na ayaw mo ng iyong mga anak ay magdusa, Panginoon, sa kahirapan. Lord, ang kahirapan na hindi galing sa iyo, ito ay sumpa. Hallelujah, sa hindi namin pagsunod sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na tutugon sa iyong panawagan, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Dapat po,
stubborn. One good thing, ang ating Diyos ay hindi stubborn. Ano no? Ang ating Lord ay stubborn din. Ang ating Diyos ay stubborn din po siya. Alam niyo po kung saan siya stubborn? Stubborn siya sa pagmamahal sa atin. Kahit gaano tayo kawin, kahit gaano tayo ulit pa lang, tayo nagkakamali. But still, the Lord loves us so much. It is His stubborn love. Ito po yung aawitin ko. Nagkamali ako ng song. Okay lang. Hindi lang. Ang ginagawa mo? Salamat, Lord, sa iyong stubborn love. Na you are not giving up on us. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. May kapalakas mo po. Your faith is friend. Don't you ever tire. What a fool I've been. Guess I should pray. But what can I say? Oh, it hurts to know the times I've caused you pain. The forgiveness sounds so empty when I never changed. Yet you say I love you still for giving me time and time again. It's your stubborn love that now lets go me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the words in me. How I love stubborn love. Finally, just couldn't see. Even long before I knew you were loving me. Sometimes I cry, and you just cry too. When you see the broken promises I made to you, I keep saying that I trust you. Do I settle down?
Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ngayon naman ay tayo po ay angin. Diba? Ganda ng mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Talaga nais niya na ating buhay ay laging nakasubmit sa Kanya. Hindi lang 50%, 75%, kundi 100%. Kapag sa ganon, ang ating buhay ay patuloy na maging kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon. Kaya natin ipanalangin, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Talagang ihalay natin, isuko natin ang buong ating buhay. Pakumbaba tayo, kilalanin natin na tunay na wala tayong magagawa kung wala po ang Diyos sa buhay po natin. At patuloy natin na hingin ang Kanyang pagsama at paggabay sa ating mga buhay. At ganoon din sa inyo na kung ano pang gusto ninyong ipanalangin. Gusto natin, ano yung pagkilala? Gamitin po natin yung salamat sa iyo, Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon dahil sa dinami-dami ng tao sa mundong ito. Isa po tayo sa pinagkalooban ng Diyos ng buhay, pinili, tinawag para sa Kanya. Kaya sa ating mananalangin, sa inyo na, kung kayo ay nakaluhod, nakaupo, nakatayo, ang mahalaga, yung puso natin ay nagpapakumbaba sa Panginoon dahil yun naman ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Okay? Pagkitin mo natin ito. Salamat sa iyo.
salamat po. Salamat po. Sigaw natin ang 3 times ang dugo ni Jesus at background sa awit at tayo po ay sama-sama patuloy na manalangin. 1, 2, 3, go! Dugo ni Jesus! Dugo ni Jesus! Dugo ni Jesus! Oh, hallelujah! 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 Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pribilehyo, Panginoon, na kami, Panginoon Diyos, Lord, ay nakapagpukumbaba sa inyong harapan, nakapag-alay ng aming mga awit, ng aming pagsamba. At narito kami, Panginoon, na patuloy, nagpapakumbaba, humihingi, Panginoon, sa inyo ng tulong ng iyong gabay, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. Lord, kinikilala namin, Panginoon Diyos, na sa araw-araw na aming pamumuhay, hindi namin kayang pagtagumpayan, Panginoon, anumang mga tukso, anumang mga kahirapan, anumang mga pagsubok sa aming sariling kakayanan, kundi sa tulong lamang ninyo, Panginoon Diyos. Kaya Panginoon, Lord, kinikilala namin, Panginoon Diyos, na sa araw-araw naming mamumuhay, kayo po, Panginoon Diyos, ang higit namin kailangan, Panginoon. Ang iyong pagsama, ang iyong paggabay, Panginoon, ang higit namin kailangan. Upang sa ganun, Panginoon Lord, ay patuloy namin mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon. Lord, sapagkat kayo lang po ang Diyos. Kayo lang ba ang Diyos ng aming pag-asa, araw-araw naming pamumuhay. Kayo lang po, Panginoon, ang aming tagumpay. Kayo lang po ang aming kalakasan, Panginoon. Sa Diyos. Kayo lang po kami. Mababayan, Panginoon. Kuya kami, Panginoon Diyos. Kayo lang po, Panginoon, umiwas. Lord, salamat, Panginoon. Tunay na kayo ang Diyos sa gumagawa ng lahat. Panginoon, para sa amin. Para kami patuloy sa mga mabuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo kami, tulungan niyo kami. Sa araw na ito, Panginoon, sa huling araw, Panginoon, Lord, aming pag-aaral, Panginoon, ay mga salita. Lord, ay namin sinatagpuan ito sa iyong kamay, Panginoon. Patuloy niyo kami samahan, gabayan, Panginoon Diyos. Kinikilig na aming mga tagapagturo, Panginoon, Lord, tulungan niyo nawa, Panginoon, ang aming mga tagapagturo, Panginoon Diyos. Lord, na pagturo nila, bayan nila, Panginoon, Lord, yung nais mo, Panginoon, ay turo nila sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita, ay nilahayag, Panginoon. Ganun din, Panginoon, Lord, patuloy din namin yung dinadalangin, Panginoon, ang aming mga pamilya, na naiwan namin sa aming tahanan. Lord, sinapagin mo sila, pagulaan mo sila, Lord, salamat po, Panginoon. Ganun din, Panginoon. Lord, patuloy din dinadalangin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na kayo lang po ang makapagbabago sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kayo lang po ang makapag-aayos sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, ang prophecy ninyo, sinabi ninyo na gagawin ninyo sa aming bansang Pilipinas, ay magaganap. Magaganap sa tamang panahon. Hindi, Panginoon.
susumpain yung sumpain. Panginoon, lahat mo kami na narinito, Panginoon, ayaw namin yung sumpa. Gusto namin ang pagpapala. Kaya Panginoon, narito kami nagkakaisa, Panginoon, at amin pong pinagpapala ang bansang Israel. God bless Israel! God bless Israel! God bless Israel! At bayan na iyong tinawag pinili, Panginoon Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Lord, sa iyo namin isinapasako, Panginoon, ang aming kalooban sa iyong kalooban. At hayaan niyo naman ang kalooban niyo patuloy na maganap sa araw na ito sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon Lord, sa lahat na iyong mga gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa kalakasan, sa kapayapaan, at katagumpayan na nagmumula sa inyo. Mga pagpapala na nagmumula sa inyo. Na pagkakaloob ninyo sa amin sa araw na ito. Oh, hallelujah! Nagkakaisa po kami at nagdideklara ng mga pagpapala sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. We speak and we declare blessing in the name of Jesus and by the power of the blood of Jesus. We speak and we declare spiritual blessing, material blessing, financial blessing, physical blessing in the name of Jesus. And by the power of the blood of Jesus of Nazareth. And we believe it by faith. We claim it and we receive it by faith. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na ipagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa mga tao na iyong mga gagamitin na taluyan ng mga pagpapala sa aming mga buhay sa araw na ito. I-bless mo ninyo ang kanilang mga buhay. Kayo ang magganti sa kanila ayon sa iyong mga salita. Ayon sa iyong mga pangako. Lord, salamat din, Panginoon. Marapatin din niyo nawa, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa sa amin na naririto ay maging karapat-dapat din kami. Na gamitin niyo rin na maging taluyan din ng iyong mga pagpapala, Panginoon, para sa iba. Upang sa ganon, sa aming mga buhay, kayo ang patuloy na may tataas, pupurihan at mapaparagalan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gagawin sa araw na ito. Salamat sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin sa oras na ito ayon sa iyong kalooban. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Gila po tayo sa announcement. So, ganoon pa rin. So, ito na po yung huling araw na ating mag-aaral. Siguro after lunch ay exam at mag-iwalay na tayo. Dahil ganoon naman, biblical naman, di ba? Sa Ecclesiastes 3, di ba? May panahon ng pagsasama, may panahon din ng pag-iwalay. Dahil nandito pa tayo sa mundo eh. Ang lugar kasi hindi na tayo magkakaiwalay na kasi lugar na buhay na walang hanggan. So yung nakasign rin dito, yung taga-Quirino. Di ba? Ibalis lang naman ito. At sa CR, natapos na, di ba? Tapos na ang CR ng mga babae, sa lalaki, si Pastor Ronnie at si Brother Ramel. At lahat na. Wala mo na. Kung pwede, unahin mo na natin dito mag-ano. Mamaya na lang ng mga senior, mga ano na, hindi na makawalis. Mamaya na kape, di ba? Tulong-tulungan lang natin, ano yan. Mabilis lang yan. Siguro pag tulong-tulungan, mga 5-10 minutes, tapos na, ano na. Dahil, dinala rin tayo dito, mga kapatid. Para hindi lang mapagpala, kundi maging pagpapala din tayo sa maliit na bagay, paglilinis, yan, pag-ayos. Ano ba ang announcement? Wala naman na, alam naman na announcement. O sige, bigyan mo natin ang ang pinaka-special na announcement ko, may nakalimutan po tayo. Di ba last week, Happy Father's Day. Yung lahat ng mga tatay ay tatayo para sila ipag-iba ang kanilang pagkatunay ng isang ama. Napalimutan natin yun, di ba? Kaya yun, ang lahat po ng tatay ay tinatawagan sa
kailangan din namin ng regalo. Sige, bilisan. Mahalaga ang manalangin. Kasi po, sa mga bagong estudyante, may iba po dito, matagal na paulit-ulit bumabalik, hanggang ngayon sit-in pa rin. Kapag sit-in po kayo, hindi po kayo makakasama sa graduation. Kaya, dahil umate naman po kayo lagi, ang advice ko po sa inyo ay magsabi po kayo dun sa admin na kayo po ay hindi na sit-in next time. Para po nare-record po yung inyong mga exam, kasi sa exam po sila bumabase para po sa graduation. So, yun lang po yung aking. Salamat. Alam mo ninyo, isang nakakalungkot minsan, di ba? Di ba pag Mother's Day, ang mga nanay, may mga bulaklak pa. May mga kainan pa, di ba? May grabe. Pag Father's Day, wala. Mga Mother's Day. Pero pag tatay, Happy Father's Day, gano'n lang. Father's Day. Wala mga bulaklak, wala mga regalo. Okay. Sinabi ko lang yung katotohanan ng mga nangyayari. Salamat dito, pinahalagahan ng mga tatay. Amen. Di naman kung hindi pa niya pinaalala, nakalimutan natin na sa buwang ito, buwan pala ng mga mothers. Pero Mother's Day, ay grabe. Unang araw pa lang ng May. Grabe ng patihan. May mga lobo pa kasi, may lobo, bulaklak. Grabe ng mga bulaklak, grabe ng mga hanggaan. Hallelujah. Okay? So, salamat. Tayo na kayo lahat sa ating pong magtatapos. I-closing prayer tayo ni Pastor Ligaw. Ay! Hallelujah. Hey, glory to Jesus. Alam mo lang, ang importante, Pastor, kahit wala tayong mga regalo, mahalaga, buhay at malakas. Sabi ko nga doon sa church, di ba tayo mga tayo ng regalo at meron tayong mga asawa. Amen! Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa patagumpayan po ng aming gawain sa umagang ito, Diyos. Lord, salamat sa presensya mo, Panginoon, na sinamahan po kami mula sa unang araw hanggang sa ngayon, sa araw na ito, Lord. Thank you
po kami pinababayaan. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord, na aming po napapakinggan. Nawa, Lord, ito po ay magpagsilbing inspiration, Lord God, at magamit po namin, O Diyos, ito sa ministry, inatang niyo po sa amin, O Lord. Father God, sa umaga ito, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, Lord, ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod na ito. Nawa, Lord God, patuloy na mag-alap, Panginoon, ng Lord, ang iyong banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, pagpalaan niyo po ang buhay ng bawat isa, ministry, Lord, nawa, kumilos ka, Panginoon, sa bawat pinising pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Lord, sa araw na ito, samahan niyo po kami, O God, nawa, Lord, ang iyong pag-iingat, proteksyon sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord, hanggang sa makarating po kami sa aming panununan, God, sa aming mga kanya-kanyang lugar. Dalangin ko, Panginoon, Lord, ang iyong tubing pag-iingat, O Diyos. I pray, Lord God, in the name of Jesus Christ, ang covering ng precious blood ng Cordero, Father God. Lord, maraming salamat sa araw na ito. May your thousands of angels, Lord God, may protect each and every one of us. Father, thank you, Lord Jesus. We praise your holy name, O God. In Jesus' name I pray. Amen.